PBBM, mga sangkay, may malubha nga ba talagang sakit? Pag-usapan mo natin ito. So marami po ngayon ang kumakalat ng mga kung ano-anong mga balita, no? Fake news at kung ano-ano pa na si PBBM ay delikado po ang buhay. Well, pag-usapan po natin ito ngayon mga sangkay para marami po ang maklaruhan dahil marami po ang nangyayari o nadadali ng fake news. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, nadagdagan na po tayo ng 100,000 mga solid sangkay dito sa ating YouTube channel. Kaya naman kung ikaw gusto mong mapabilang sa patuloy na dumadaming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, ito ngayon ang update, no? Kasi itong si PBBM, kung ano-ano po yung sinasabi sa kanya na may sakit daw, mga sangkay, delikado daw, nangangayayat daw. Well, ito po mga sangkay, nagpakita na po ang ating presidente. Ngayon, may isa pong doktor na nagsalita tungkol dyan, okay? Mamaya, mas mabuting tingnan po natin yun kasi ito po ay si Doc Adam, no? Mamaya, titignan po natin yan. Pero ito nga po ang ating Pangulo. Sir, anong name ng dog? Pangalan, ang gulo mo. ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa mata niya. Kaya Oreo ang naging pangalan. Ay, naku. Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. Tsaka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, Didiretso lang natin ang video na to ha. Pakinggan nyo po mabuti mga sangkay. nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So I'm back in pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pag-antayin lahat ng mga nangyayari. So tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave. Meron daw kayo napaniginipan. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano pala rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba akong kumain ng kung ano-ano? Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Ito ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede ngayon na. Pwede na. Ayan. Oo. Good Sabi news ko, na yan. kumain na ako ng hamburger. Ay na. But anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga... Okay, so si PBBM po talaga ay workaholic, mga sangkay, no? So, kumbaga, wala po sa kanyang utak yung salitang pahinga. So, ano nga ba talaga yung sakit ni PBBM? Kasi may mga nagpapakalat po ng fake news, kagaya po nito mga sangkay. Ang reason daw mga sangkay kung bakit po siya nagkaroon ng diverticulitis ay dahil daw po sa gumagamit daw po siya ng pinagbabawal na pulburon. Yun po ang pinakalat nila mga sangkay. Ngayon, anak lang tokwa naman. Kung ano-anong fake news mga sangkay, no? Mga sangkay, ayan po, payat na daw. Pero, ang totoo, parang normal naman to sa nagkakasakit na mamayat ka talaga eh. 'Di ba? Lalo na pinagbawalan siya ng
kumain ng mga hard na pagkain. Kasi, ano ba talaga yung sakit niya? Ano ba talaga itong sinasabi mga sangkay na diverticulitis ni PBBM? Ngayon, ito po yung doktor na nagsalita mga sangkay. Ito, kilalang kilala po ng marami ito. Sikat na sikat, si Doc Adam. Para po sa makilala po ninyo, ayan po mga sangkay. Sikat po ito si Doc Adam. Ayan. 'Di ba? Kilala pong nagba-vlog po 'yan about sa mga health issues. Yan po si Doc Adam, 'di ba? Okay. Ngayon, sabi po niya dito, may balita na si Ferdinand Marcos ay may diverticulitis. At dahil dito, may nagsasabi ng nakakamatay yan. Hindi na siya pwede maging presidente. Wala na siyang lakas. Ngayon, ito yung real talk niya. Pause muna. Medical facts. Diverticulitis ay pamamaga o impeksyon ng maliliit na bulsa sa bituka. Common ito, lalo na sa may edad. Anong sinabi ni BBM? Yun din po ang sinabi ng ating presidente. Namamaga daw po yung kanyang bituka. At ayun na nga po ang dahilan mga sangkay na kung bakit bawal po siya kumain muna ng mga matitinding pagkain. Pinagbawalan po siya kasi namamaga nga daw po. May impeksyon sa maliliit na bulsa ng bituka. So, yun din po yung nireport niya mga sangkay. So, sa madaling sabi, hindi po nagsisinungaling ang presidente. Symptoms. Ito yung symptoms, ha? Sakit ng tiyan, usually sa kaliwa. So, dito. Dito na part. Usually sa kaliwa, lagnat, nagkakaroon ng lagnat, bloating, pagbabago ng dumi. Okay. Ito yun naman yung treatment. Baka lang kailangan nyo rin po ng ganitong klaseng procedure. Treatment. Karamihan gumagaling sa antibiotics, pahinga at diet. Very common, very easy to prevent and to para po mag-heal ito. Kailangan lang gumagaling po siya sa antibiotics kapag sinabi ng doktor, pahinga at diet. Hospital care kung severe. So kung severe, hospital care. Ito po yung dahilan ng bakit napunta si PBBM doon sa St. Luke's. Ngayon, surgery, napaka-rare. Bibihira lang daw po talaga ang nagkakaroon ng surgery dyan. Ito na ang important. Important, makinig mabuti, mga anti-Marcos. Sabi ni Doc Adam, hindi daw po ito cancer. Okay? Ulitin ko, sabi po niya, hindi ito cancer. Hindi ito disability. Hindi ito death sentence. Kung ayaw mo sa leader, okay lang. Opinion mo yan. Pero huwag gawing medical misinformation ang argumento. Ayan huwag gawing medical misinformation ang argumento. Kasi itong mga DDS, bigla po nagiging doktor ngayon. Aba, naging doktor bigla mga sangkay. Mas marunong pa kamo sila sa St. Luke's. Ngayon nga, nagpakalat po sila ng fake news, di ba na? Ito daw po yung resulta ng St. Luke's sa medical test ni BBM. Yung pala, fake news. Gawa-gawa lamang po nila. Naglabas ng advisory o ng announcement ang St. Luke's na hindi daw po totoo na naglalabas sila ng mga ganong klaseng information. Sa pasyente lang daw po yan ipinapakita. Walang kahit na sino. Okay, tanyo na, mga sangkay? Well, ayan po ha. Ayan po, hindi po delikado ang sakit o naging sakit ni PBBM. Natural, very common po yan sa may edad. Okay? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.